Sa puntong ito, makasama po natin yung nanay nung isa sa pinakahuli pong ipinasok dito dahil po sa Piccolo, si Aling Cristina. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po naman. Yung pong inyong anak, paano ho ba naputukan ng Piccolo? Nagpapaputok po siya sa labas ng bahay namin, kalsada po. And bigla pong na-aksidente po, bigla pong naputukan yung kamay niya. Opo. Kaya po sana, pinagbabawalan namin siya, tapos hindi po siya nakinig. Opo. Kaya po no. Buti ho, ito nakikita ho natin sa video yung sugat na tinamo ni Copper Andres, yung 12 taong gulang na anak niya. Buti ho kahit papano hindi ho malala kasi malakas din ho yung Piccolo. Opo, mahina lang po yung nabili niya pong Piccolo. Opo, opo. At siya ho ba may mga kasamang bata, hinahawakan ho nila yung... Meron po, pero po siya po yung napuruhan, naputukan. Paano po yan? Hindi naman ho ganong grabe kung titingnan po natin sa video, ano po, at hindi masyadong grabe yung tinamo niya, para maliit na hiwa lang. Pero syempre may mga anti-tetanus din po yan na binigay po kayo, no? Opo, meron po. Yung po mga kasama niyang bata, kumusta po yung hindi naman ho naputukan? Wala po, wala pong naputukan. Ano po ang may papayo nyo doon sa ibang mga magulang na nanonood din ngayon na siguro habang papalapit po, ilang oras na lang at bagong taon na at habang papalapit, yun ho, kasagsagan ng putukan, ano po may papayo nyo sa kanila? Papapayo ko lang po sa mga bata, wag na po sila magpaputok habang paparating na po yung bagong taon. Ano na lang po, magkantahan. Kumain na lang. Kain na lang matulog po. Opo. Maraming salamat po, Aling Cristina. Si Aling Cristina Andres, siya po yung nanay ni Copper, yung 12 taong gulang na pang-18 sa mga biktima. Pinasok po kanina lamang, siguro may 10 minutes bago po mere ang quick response team. Samantala, makasama po natin dito si Dr. Emmanuel Bueno, ang medical director po ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Dr. Bueno, magandang hapon po. Magandang hapon po, Jiggy, at saka sa ating mga tagapanood. Opo, at syempre, narito na, ready na, code white na kayo So ito na po yung tools na gagamitin nyo. Ano po ito? Mas maganda makita nila na sana wag na magamit, ika nga. Opo. Pero ipapaliwanag po namin kung paano ginagamit po itong mga tools na ito, no? Ito po ay medical instruments na pangkaraniwang ginagamit sa mga biktima ng mga paputukman o disgrasya, etc. etc. Opo. Ngayon po, kung ang pasyente o bata ay naputukan at kailangan po magbawas ng buto sa daliri, halimbawa, ang ginagamit po ay ito. Ito po yung ginagamit nito, no? Titingnan natin. Sige, pakita mo. Ito yung pangputol ng buto para ho pumantay, para ho maayos. Ngayon naman, kung halimbawa po yung buto naman ay tinatawag na nabali at saka kailangan pong lagyan natin ng pin sa loob, mayroon po kaming ginagamit na tinatawag na drill para po yung kanyang buto, kung halimbawa bali ito, ay magiging magiging straight pa rin habang humihilom. Yung pin po na ito ay mananatili po sa kanyang katawan for a period of minsan inaabot ng 2 months o sobra pa hanggang sa maghilom po yan. Then, kung talagang malakihan buto po yung talagang natatanggal at kailangan tanggalin, no? Dahil sa sobra po ang pinsala, ang injury, malaking paputok ang ginamit, itong ganito po na ordinary lagari po na tinatawag natin, iyan po ang ating pinampuputol. Manual. Manual po. Lagari ng kahoy. Stainless po. Pero, kumbaga, Doc, talagang taon-taon ginagawa natin to. Pinapakita natin yung mga tools na pamputol ng buto. At taon-taon, ganun pa rin yung reaction ko personally. Makita ko pa lang, nangingilo na ako. What more yung mga biktima na po. Totoo po yun, no? Maring hindi nare-realize po ito dahil mga bata naman karamihan ng ating mga injuries. Pero ito po ay sana makita po ito ng mga magulang para po sila naman ang magiging responsable sa kanilang mga anak. Dahil wag na po nilang antay na maputol po yung kanilang
daliri o braso man lang. Kasi sayang naman yung kinabukasan Opo. nung bata. At akala ko nga ho, itong ilang minuto bago tayo, after natin mag-interview, meron pa hong hinabol na bata na dahil sa Piccolo. Tama po kayo. At yan po ay naging 18 na ang ating census ngayon. Doon sa 18 po yan, 18, 4 po dyan ang stray bullet. Opo. At doon po sa dumating ngayong kararating lang po, yun po ay ang ginamit nilang paputok po ay Piccolo. So that brings our Piccolo ngayon type of firecrackers, 6 na po Siya yan. yung pinakamarami pa rin. Siya pa rin po ang top grosser, yung Piccolo pa rin po. Opo. At Doc, yung ginagawa, itong pinapakita po sa TV na treatment rin sa bata, ano po ang ginawa ng ospital para sa kanya? Una-una po, siyempre yung sugat dapat po makita ng doktor, malinis, makita kung mayroong pinsala sa buto. Kung wala naman po, soft tissues lang, kailangan linisin pa rin po. Magbigay po tayo ng injection para sa tetano, para po hindi siya magka-tetano. Kasi kadalasan po, yung mga ganito ay madudumi po yan and potentially infected po. Opo. Bukod doon sa anti-tetano po, mayroon po tayong antibiotiko na binibigay o piniprescribe para po maiwasan yung infection. Then after that, kailangan po sila mag-follow up po sa outpatient department. Opo. Kasi hindi dahil sa nakapag-antibiotiko ay hindi po sila magkaka-infection. Pwede pa rin po magka-infection yan, lalo kung mapabayaan po. At mas nabanggit nyo kanina, mas maganda kung talagang idiretso na agad sa ospital kahit maliit lang yung sugat. Tama po kayo. Dapat ho, kahit gaano ka-trivial o gaano kaliit yung sugat, kung ito po ay medyo idinulot ng ating paputok na ganyan, kasi po potentially infected po yan, mas maganda po kung makita sila sa pinakamalapit na ospital po. Okay. Maraming salamat po. Doc. Yeah, welcome. Si Dr. Emmanuel Bueno po, siya po ang medical director dito po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center.